Isang medical practitioner noon si Tahira bago pa man sila nagkakilala ni Abu Zakaria. Simple at tahimik lang ang kanyang pamumuhay noon. At sa kagustuhan niyang makatulong sa kapayapaan, ito naman ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. I went to Butig for peace negotiation. On my way home to Cagayan, at Nanagan checkpoint particularly, there were troops that were blocking us with guns pointing at us. I am with my half-brother and half-sister, and together with me is the first time ko lang siya na-meet, which is the wife of Abu Dhar. And nandun sa front seat is a Dawla member, and sa back seat is a Dawla member as well. Sinabi ko po, I am a medical doctor. I should be going back to Cagayan because I have my patient waiting for me. Hindi nila po ako pinakinggan. Dito na nagsimulang madawit ang kanyang pangalan sa mga miyembro ng Dawla Islamiyya. At simula noon, wala na siyang nagawa dahil nagmistulang binihag na rin siya ng teroristang grupo. Since I am with Abu Dhar's wife, they risked their lives to kinuha nila kami sa city jail. Since that time, yung mga pictures namin, gi-post na all over the Lanao. My life started hiding and hiding and hiding and hiding. Wala nang relatives na tatanggap sa akin. Matapos ang Marawi Siege, nakilala niya si Abu Zakaria na mismong nanghikayat umano sa kanya na taliwas sa aral ng Islam ang sumurrender sa pamahalaan. Ito ang naging pagsisisi niya dahil matagal niya ng planong isuko ang kanyang sarili upang malinis sana ang kanyang pangalan. I am more inclined in secular education. Of course, I'm so ignorant about Islam. Yung nangyari sa akin is more on you go with the flow na lang. Kasi wala ka nang pupuntahan. Magandang gabi, Pilipinas!